sa'yo, Ginang Claire. Maawa ka naman at mahiya. Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Meron po ba ditong doktor? May mga doktor po tayo. Hinahamon ko si General Torre kung sinong doktor ang makakapagpatunay kung anong sakit ng kanyang ako sa pagniwi-ngiwi ng kanyang bibig. Anong klaseng sakit po ang meron ng ating presidente? Walang doktor ang nakakapagpatunay dahil alam po ng lahat kung anong nagiging dahilan ng pagniwi-ngiwi niya. Duterte! 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 May mga bagong dating po tayo. Okay. So, salamat po sa pag-i-stay po talaga. Litong-lito na po ako sa mga sasabihin ko sa dami po ng nasa aking isip na nanggigigil po ako sa ating gobyerno. Pero yun lang naman po magpatunay kayo na may sakit po si Presidente Marcos kung bakit po ngingiwi-ngiwi siya. Ang taong natatakot sa hair follicle po ay ang taong alam po natin gumagamit ng droga. Nakakatakot mga kababayan, single mom ako, baka bukas makalawa, damputin na rin po ako, dalhin po ako sa Netherlands. Breadwinner din po ako, ngayon pa lang kayo po ang saksi. Naglakas lang po ako magsalita dahil hindi ko po matin. Nakakasuka ang ginagawa ni Presidente Marcos. Nakakahiya. Tayo daw po Tayo po ang sinasabing lagi nagpapakalat ng fake news. Pero, nakita niyo ba ang mga edited picture ni Lisa? Yung mga panahong umatin daw sa Malacanang, walang tenga, walang kamay, walang upuan. Nasaan si Lisa? Wala silang mailabas. Hindi ba sila ang fake news? Diba madali namang mag-live video? Nakahingit naman tayo mga Duterte. Pag pinakita nila sa isang live interview na nandito si Lisa. Nasa LA! Nasa LA! Naka-hold! Naka-hold sa LA! Eto po, sorry nakalimutan ko bumalik sa isip ko. Gusto ko pong baguhin at itama. Nung mga panahon pong nangangampanya at nagtiwala si Bibi Sara kay Marcos, pagkatapos ng ligaw-ligawan, iba dapat si Sara na lalaban bilang presidente? Niligaw-ligawan po na, naniwala po tayo. Hindi po ako nakaboto ng panahon yun dahil mas inuna ko ang trabaho. Pero ikinampanya ko po ang unity. Naalala niyo po ba ang kanta ni Andrew E? Ngayon po, babaguhin natin. I-revive natin dahil po tayo itinraydo ng pangkat ni Marcos. Hindi po ako magaling kumanta, pero ang lyrics po dati ni Andrew E, babaguhin natin. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Walang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBF Rider, si Inday Sara. Ulitin po natin. Hindi po ako magaling kumanta ha, pasensya na po kayo. Sabayan niyo po ako. Dahan-dahan lang po. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Walang isang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBF Tinraidor si Inday Sara. Gusto ko po makarating kay Andrew E. Na yung kanta na ko na. Sa magaling po nating mga musician at magaganda ang boses. Nawa po'y ganda gawin nyo.
ng revive song ito, yung lyrics na ginamit po natin. Duterte! 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 Okay! Pasensya na po kayo ba? Ako po ay simpleng tao lamang. Magsasaka po ang aking pamilya sa Quezon Province. Ako po ay nagtatrabaho sa Maynila, pinubuhay ko po ang aking anak at sinusuportahan ko po ang aking mga pamilya. So ngayon po ang topic ko dahil ako po ay nag-iisang OFW dati. Ang OFW po natin na kumikita ang gobyerno ng bilyon-bilyon, magkano nga po sa isang araw, ang kinikita sa remittance ng OFW, 43 or 41 billion po ba? Na sinasabi ni Clay Castro na hindi daw kawalan. Pero pagkatapos ng isang araw o dalawa, binabantaan po ang ating mga OFW. Kapal na po nga. Halatang-halata si Claire Castro ay para po rin galing po sa mental hospital ata. Napapansin niyo po ba, pag tinatanong po ang kanyang mga kaalyado ni Marcos, laging mali ang sagot o kaya po nakalimutan na sasabihin. Lagi na lang po ganun. Ngayon po, nakikita ko pong ating mga kapulisan ay marami pang kabataan. Hindi ko alam po kayo bagong graduate lamang. Ako po ay 38 years old. Kung hindi lang po halata, ako po ay parang 16. Boto po ba kayo ako parang 16 years old lamang? Okay. Sa ating mga kapulisan, nung si Pangulong Duterte ay nasa serbisyo, hindi ko alam kung naranasan nyo ang kanyang pamumuno. Kayo mismo makakapagkumpara sa pamumuno niya ngayon. Duterte! Duterte! Mga kababayan, palakpakan po natin si Tatay Ranay Ludovica! Duterte! 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 Okay! Matingnan niyo po muna isang 16 years old. Mag-focus po muna kayo sa isang 16 years old. Opo! So kayo po itutuloy ko yung sa pamumuni ni Tatay Digo. Sabayan po natin ang masarap na tengang kusina! Duterte! 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 Okay. Higil na higil po ako kay Claire Castro, kaya balikan po natin si Claire. Claire Castro, ako po ay walang pinag-aralan sa batas. Pero inatamo kita, kaya po kitang karapin sa debate. Sa babae, kung titignan ay 16 years old, kaya ko pong labanan. Sa edad ni Claire Castro, na mukhang 60 na po ba siya? Senior, ilang taon na po ba si Claire Castro? 75! Imagine nyo, nung mga panahon, napanood ko po yung video. Sinabi ni Marcos sa isang interview ng makayabang ng bakab. Sinabi niya tayo daw ay hindi na tayo under ng jurisdiction ng ICC. Subalit natapwat! Anong ginawa niya? Hindi niya kaya ang mga Duterte.
Mahal. Pera ng bayan, ito ba? Magkano ang tax na binabayad ko? Monthly. Yung mga nagtitinda sa baklaran sa gilid-gilid na nagsisikap para kumita kahit gagapiranggot, mapakain lang kanilang mga anak. Ibinamimigay ng mga buhayang politician. Ginagawang ayuda ngayon at ginagamit para makakuha ng boto. Tama ba yun? Sobrang nakakasama ng loob. Single mom ako, nagtatrabaho, nag-OOT. Lahat ng OT ko napupunta sa tax. Hindi ka makakatanggi, automatic na kinukuha ng gobyerno ang pera ng mga nagtatrabaho. Pero yung mga mayayamang kamag-anak ng kapitan sa barangay, na may sasakyan, masarap ang buhay, kasama sa listahan ng mga ayuda, akabat kung ano-ano pang kalokohan pinamimigay nila. Nakakahiya ang gobyerno na meron tayo ngayon. Pag hindi ka kabate ng tagalista, hindi ka kasama sa listahan. Samantalang yung mahirap, ayos lang na tayo ay tumulong. Pero sana yung binibigyan ng pera ng gobyerno, yung nakikita nating mga taong nagsisikap, pero talagang walang-wala pa rin sa buhay. Ang masakit kasi, yung mga taong meron naman, sa isang pamilya, saksi ako sa aming probinsya, 2-3 miyembro ng pamilya ang kumukuha lagi ng ayuda. Samantalang tayong mga nagtatrabaho, automatic na kinakaltasan ng ating tax. At sa inyong mga kapulisan, congratulations sa dinagdag na sahod sa inyo. Magkano isang araw? 250. 350. 30 days. Nakakahiya dahil binigyan lang kayo ng dagdag sahod. Pagkatapos, tuparin at isa katuparan ang mga plano nila na patalsikin o palisin sa bansa natin ang ating Tatay Digong. Hindi ba kayo nahihiya? Natatanggapin nyo ang dagdag sahod na yun? Dahil may ginawa ang inyong amo na si General Torre, ang kapal na mukha niya, sasabihin niya, ano yun? Isot? Isot? Oh, support! General Torre, patingin na! Who is to believe? Nanonood ka na ngayon? Isang 16 years old, ay mukhang 16 years old, hinahamon kita. Ipakita mo nga. Di ba nakakatawa mga kababayan? Laging sinasabi nila, iba ang statement nila sa panahon kinuha nila si Tatay Digong. Makalipas ang ilang araw, isa pa itong pamilya ng Rimulya. Isang anak na drug addict, tapos ngayon nakapalamuka, kala mo kung sino malinis. Pagkatapos mahuli ang kanyang anak, nawala na parang mula sa media. Magkano yun? Kung hindi ako nagkakamali sa nabasa ko, 1 milyong mahigit ang halaga ng droga. Nasaan ang droga na yon at nasaan na yung anak ni Rimulya ngayon? Tapos kung mga panahon, ako po ay nagtatrabaho sa isang kasino. Nung mga panahon laging sinasabi na dahil dyan sa Pogo na yan, aminin po natin sa hindi, lalo ng ating mga gobyerno na kaubong mga politician. Ang laki ng mga nakukuha yung pera dahil sa Pogo. At ikaw, John P. Rimulya, isang malaking kalupaan mo ang tinayuan ng mga building ng mga Pogo dyan sa Cavite. Sa may island ko, kaya natin. Sa dami po ng karanasan ko, ako po ay talagang pakapolitikang tao. Gusto ko po talagang mag-aral dati ng abogado.
Subalit talagang 10 kahit 1 tuka po kami ng mga panahon una. At nung nagkaroon po ako ng kakayahang pag-aralin ng sarili ko, hindi ko na po kaya sa oras dahil ako nga po ay breadwinner. Sa kasamaang palad, naging single mom pa po ako, pero sobrang proud po ako. Dahil hanggang ngayon po ay mag-isa ko binubuhay ang aking pamilya. Maayos po ako nagtatrabaho, pero bakit patuloy tayong ninanakawan ng administrasyon? Alam po naman natin, napapanood natin lahat sa balita. Isa lang po ang hiling ko bago ko tapusin itong pagsasalita ko dito. Wag na wag po tayong matatakot kahit kanino. Lalo na lahat ng sinasabi natin at ipinopost sa social media ay purong katotohanan lamang. Walang halong edited, hindi scripted. At higit sa lahat po, wag po tayong magpapatalo sa malalaking network na yung pinapalabas po nila ay puro pabor lamang sa administrasyon at puro pagpapabagsak kay Tatay Digong. So ngayon po, ulitin po natin ang kanta bago po ako magtapos. Nananawagan ako sa mga musician, singer, ng mga pro Duterte. Gawan niyo po ng bagong kanta ang Unity Song Before. Dahil tayo po ay laging niloloko na nagkakagulo tayo pagkatapos natin ihalal ang si Bongbong Marcos. Noong pong panahon ng ama ni Bongbong Marcos, ako po ay elementary, hindi ko alam kung grade 1 po ako noon. Ako po ay nakinabang at pumipila sa pinamimigay na trigo, gatas, harina, clean ng ama ni Marcos. Kaya nung lumabas si Marcos, ako po isa sa milyong sumuporta. Dahil naniwala po ako na itutuloy niya ang legacy ng kanyang ama. Subalit natapwan, iba po ang nangyari dahil siya po ay hawak ng kanyang asawa. Isa pa po kung naaalala nyo, yung mga source din po natin. Magkano ang kilo ng sibuyas na napapaalala nyo, umabot ng 1,000 ang kilo ng sibuyas. Hindi po ipinalita sa media na maraming nabulok na sibuyas sa parte ng Bulangan at Nueva Ecija. Yung po ay sinadya nilang bilhin sa magsasaka sa murang halaga. Inipon sa bodega, binulok. Kaya po nagtaas ng panahon yun ang sibuyas kung yun po ay naaalala nyo. Yun po ay sa panahon na ni Marcos. At ngayon po, speaking of Marcos, kay Senator Amy, ikaw po ay babae rin. Mahirap pong paniwalaan, huwag tayong maniniwala agad. Gusto lang po niyang tumaas ang kanyang rank para siya po ay makapasok sa senatorial candidates. Hindi po totoo na siya ay talagang concerned kay Tatay Digong. Lahat po ng hearing na yan nagpalabas lamang dahil kung talagang sinasabi niyang nagkamali ang mga kapulisan, si General Torre, bakit hindi nila mapabalik si Tatay Digong agad dito sa Pilipinas? Tama po ba? Kaya mag-ingat po tayo. At may napanood pa po ako isang attorney, nakalimutan ko po ang pangalan. Pinapaalalahanan po tayo na sa araw ng butuhan. Maging mapagmatiyag po tayong lahat. Siguraduhin po natin na yung machine, nakalimutan ko po ang tawag, ay hindi po dapat nako-connect sa Wi-Fi. Kasi doon po magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga scammer. Miro po tawag daw doon sa machine. Magkakaroon po ng pagkakataon ng mga scammer ni Bangag na i-connect at palitan ang mga boto po natin. Kaya dapat po maging mapagmatsyag po tayo sa araw ng butuhan. Manalo na tayo! Kaya po, tatapusin ko na po ang aking pagsasalita. Sa dami po ng idea na lumalabas, gusto ko lamang po na tayong lahat ay laging mag-iingat. Hindi po natin alam ang isip ni Bangag dahil nga po wala na siya sa katinuan. Kahit po simpleng tao po tayo, basta nagsasalita,
inyong mga sarili. Sa inyong mga kapulisan, nawaay makonsensya kayo sa mga nakikita nyo ngayon dahil alam nyo naman kung ano yung totoo. Kaya sa eleksyon po darating, huwag po tayong papayag na makapasok pa ang team ni Bangag. Sa administrasyon po, tayo daw po ay team suka na lahat po ay bubudbugan po natin ang mga Bangag. Isigaw po natin ang isang malakas, batiin po natin si Tatay Digong ng isang maligayang kaarawan. Pwede po bang kantahan pa po natin ng isang happy birthday? Ito po, may cake pa po. Meron pa ho tayong cake dito, bumabaka tayo ng cake.